Isang pinagpalang umaga pong muli po sa atin pong lahat. Bagamat hindi po, alam ko po na tulad ko po ay may mga pagkakataon din po sa buhay po ninyo na nakakaramdam din po kayo ng gaya po ng nararamdaman ko. Sa totoo lang po, wala po talaga ako ngayon sa kondisyon. Sobra pong nakakapanlumo po ang nangyayari po sa buo pong sangkalupaan po. Hindi lamang po sa bansa pong Pilipinas, kundi sa buo pong sanlibutan. Walang humpay pong gera, walang katapusang kaguluhan. Nakawan, pasukan ng bahay, patayan, kaguluhan, ang lahat po ay nagkakanya-kanya. Makasurvive po lamang sa kahit na ano pong paraan. Ayon po sa ating banal na Espiritu Santo, bago ko po ipagpatuloy yung nilalaman ng banal na libro na naiwan ko po nung isang linggo po. Ayon po sa kanya po pag-usapan o talakayin ko po sa inyo kung gaano nga po katindi pa ang kakaharapin nating lahat sa mga darating na araw po at panahon po. Hinihikayat po ng ating banal na Espiritu Santo na hindi lamang po ang ating pinansyal na pangangailangan ang atin pong patibayin at patatagin po sa mga darating pong araw. Ayon po sa kanila ay higit po tayong lahat na magkaroon po ng matindi pong connection po sa Kanya dahil sa tindi po ng darating pong dilubyo, paghihirap, gutom, kamatayan, kaguluhan, kataksilan, kasamaan, pagkatraidor po. Para pong darating tayo sa punto na kahit wala nang sasantuhin po ang bawat isa, ma-survive lang po yung sarili po nila. Yan po ang ayon po sa ating banal na Espiritu Santo na dapat po nating paghandaan lahat. Ayon po sa Kanya, ang lahat po ng kampon po ng kadiliman po ay nagkukumahog na po na maghasik po ng kaguluhan, ng pagkakabahabahagi po, ng takot po, ng pag-aalinlangan po. Dahil nga po, ramdam po ng kampon po ng kadiliman po na ang paghahari po ng atin pong Diyos na kataas-taasan ng ating banal na Espiritu Santo po ay narito nga po sa sangkalupaan. Hindi raw po nila kayang tanggapin na pagkatapos po ng libu-libong taon na buong akala po nila sila na po ang may hawak ng mundo at sila na po ang umaastang Diyosan sa lahat pong lupain, hindi po sila makapaniwala na mayroon pong Diyos pong tunay. Ang Haring Jesucristo po'y totoo po, ayon po sa ating banal na Espiritu Santo. Subalit ang Jesucristo po na idiniklara po ng iba pong grupo at samahan ay hindi daw po yan ang tunay na Jesucristo, kundi po yan ay si Emmanuel. Kailangan daw pong linawin ko ito sa inyong lahat upang malaman po ninyong lahat kung saan nanggaling ang ugat ng lahat ng kaguluhan, paghihirap, kamatayan, pagkakabahabahagi po. Dahil nga po, ang kampon po ng kadiliman
ay gano'n na lamang po ang kanilang paniniwala na ang banal na pamilya po'y kailanman po'y hindi na po lilitaw. Sa umpisa po ng mundo, wala naman silang kamalay-malay na ang pinakasikat na hari at reyna noon na ang ating Haring Hesukristo at ang kanyang asawa na ang ating mahal na Birheng Maria ay ang akala nila'y isang sikat at pinakasikat lang na hari at reyna, subalit wala silang kamalay-malay na yan ang nag-iisang katawan ng ating Diyos na kataas-taasan. Ang Diyos Ama, Haring Hesukristo at Birheng Maria ay tatlong persona po sa iisa pong Diyos. Yan po ang tinatawag pong tatlong persona sa iisang Diyos, ang Diyos Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo po. Sila pong tatlo ay tatlong persona, iisang Diyos. So, tatlo sila pero ang sila ay iisa. Hindi yung may ina, may ama, iba ang ina, iba ang ama, iba ang kapangyarihan. Iisa po ang kanilang kinang at kapangyarihan pong taglay. At yan po ang winasak ng kampo ng kadiliman na naging sanhi po ng pagkakahiwa-hiwalay po ng banal na pamilya po. Ang mag-aama po ay naiwan sa orihinal na hardin ng Eden sa umpisa ng mundo at ang mahal na Birheng Maria naman po sa paghahangad po niya na mailigtas sa tiyak na kapahamakan ang kanyang nasasakupan ay mas pinili pong sundan po ang kanyang nasasakupan na yun nga po ang naging sanhi po. Kaya po siya ay nawalay ng 1,000 taon sa kanyang mag-aama na borado po yung kanya pong alaala at ang kanya nga pong sinapit sa lupain pong ito ay di nakipamuhay nga po siyang isang ordinaryo pong babae, walang kamalay-malay, walang kapangyarihan na kahit na ano po. At ngayon pong dumating na po ang ating mahal na Birheng Maria sa hangganan ng kanyang paglalakbay ay doon po siya unti-unting ginising ng kanya pong Espiritu Santo. At yan po ang hindi po matanggap sa kasalukuyan po ng kampon po ng mga dyablo. Hindi po nila kayang tanggapin na mayroon palang Diyos na tunay. Dahil 1,000 taon po sila na halos sila na po ang umaakto po sa ibaba pong Diyos-Diyosan po. Yan po ang dahilan po. Kaya po sa mga oras pong ito ay talaga pong sa ayaw at sa gusto po nating lahat ay haharapin po natin ang matitindi pong dilubyo, pasakit, gutom, kamatayan, karamdaman, kaguluhan po. Lahat po halos ng kahirapan po. Sa ayaw at sa gusto po natin, yan po ay dadanasin po nating lahat. Ang ipinagkaiba nga lang po kung kayo po ay mulat sa katotohanan at kayo po'y alam po ninyo ang inyong Panginoon na inyong pinaglilingkuran, ang inyo pong hangganan po ay sa piling po ng banal na pamilya po sa hardin po ng Eden. Ang banal na pamilya po ay nasa ibaba po. Handa po kayong akayin sa bagamat makipot at bako-bako pong daan. Dahil hindi nga po ganoon kadali. Maging ang banal na pamilya po ay hindi po ligtas sa lahat po ng hirap at pasakit. Ito na po yung panahon na talaga pong hindi lamang po material na bagay po ang pinakamahalaga po sa lupain pong ito. Kailangan pong matindi pong pagsusuri po sa lahat po ng nag-aalok ng kaligtasan sa atin pong lahat.
Hanggang sa muli po, wala na naman po tayong oras. Paalam at mabuhay!